Tara, may kwento ako sa inyo ngayon. Tungkol to kay Jesus at sa ilang mga bata. At dito, malalaman natin kung gaano ba talaga kahalaga na iparamdam sa lahat na welcome sila. Alam mo yung feeling na parang hindi ka belong? O kaya parang di ka pinapansin? Medyo masakit yon, di ba? Well, yung kwento natin ngayon, sakto tungkol dyan. At kung ano yung naging reaksyon ni Jesus. Okay, simulan natin yung kwento. So anong mga panahon na yun, may mga nanay na talagang gustong dalhin yung mga anak nila kay Jesus. Kasi, alam mo, dati tradisyon na yun na humingi ng blessing o basbas mula sa isang guro na nirerespeto mo. At si Jesus, iba siya. Hindi lang siya basta guro, kilalang-kilala siya sa pagiging sobrang bait at malumanay, lalo na pag mga bata yung kasama niya, talagang nag-iiba yung ngiti niya. Kaya naman yung mga nanay gustong-gusto talaga nilang mapalapit yung mga anak nila sa kanya. Teka, ano nga ba tong basbas? Well, isa itong espesyal na dasal. Kumbaga parang sinasabi mo, Panginoon, sana po ay bantayan niyo siya, bigyan ng magandang buhay at ilayo sa masama. Yun mismo ang gusto ng mga nanay para sa mga anak nila. Pero dito na nagkaroon ng konting aberya. Kasi yung mga alagad ni Jesus, yung mga pinaka-close niyang kaibigan, iba pala yung nasa isip nila. Nagkaroon ng malaking-malaking misunderstanding. Tingnan niyo to, yung mga nanay, simple lang ang gusto, isang basbas. Pero yung mga alagad, ang nasa isip nila, naku, istorbo lang yan, super busy si Jesus, huwag niyo siyang abalahin sa mga bata. Magkaiba yung tingin nila, no? So ang ginawa ng alagad sa isip nila, nakakatulong sila, ha? Sinubukan nilang itaboy yung mga pamilya, akala nila pinoprotektahan nila si Jesus sa mga abala, pero yun pala hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung mahalaga para kay Jesus. At dito na umiksena si Jesus. Nung nakita niya yung nangyayari, nako, hindi niya pinalagpas. Ipinakita niya sa lahat kung ano ba talaga ang tama. Importante to, ha? Hindi siya nagalit sa mga bata. Hindi rin sa mga nanay. Sa totoo lang, nadismaya siya sa sarili niyang mga kaibigan. Kasi alam niya yung pag-asa at pagmamahal na daladala ng mga nanay na yun. At binitiwan niya itong napakagandang linya. Yung hayaan ninyo, ibig sabihin payagan ninyo. Sobrang linaw ng mensahe para sa kanya. Ang mga bata, hindi sila istorbo. Sila ang pinakamahalaga at laging-laging welcome. At hindi lang siya salita, talagang may gawa. Kung anong pagtataboy ang ginawa ng mga alagad, kabaliktaran yung ginawa niya. Niyakap niya yung mga bata, kinarga, ipinatong yung mga kamay niya sa kanila, at ibinigay yung basbas na sadya talaga nila. Ipinakita niya kung ano yung tunay na pagmamahal. At ang ending, yung mga nanay, umuwi silang masaya, gumaan ng loob, parang nabigyan sila ng bagong lakas at pag-asa para sa pag-aalaga ng mga anak nila. Okay, so ano yung aral dito para sa atin? May magandang paraan para isipin to . Isipin natin ang trabaho ng isang hardinero. Kasi isipin mo, ang hardinero hindi niya hinihila yung halaman para lumaki, di ba? Sa halip, dahan-dahan niyang inaalagaan, dinidiligan araw-araw, pinoprotektahan sa sobrang init o lakas ng hangin. Yung pag-aalaga, banayad, hindi sa pilitan. Ganon din pala dapat sa pagtulong sa mga bata o kahit kanino na lumago bilang tao, hindi sa pamimilit o pagiging magaspang. Ang kailangan ay yung pagiging mabait, mapagmahal at pagbibigay ng proteksyon, parang hardinero lang sa kanyang mga bulaklak. At alam nyo, itong aral tungkol sa banayad na pag-aalaga, hindi lang to sa tao, makikita rin natin yan sa buong kalikasan, sa paligid lang natin. Pwedeng-pwedeng nating hanapin yung pagmamahal na yan sa labas, tingnan nyo lang yung mga puno o kaya yung mga bulaklak sa garden, lahat ng magagandang bagay sa mundo parang paalala lang ng kanyang pag-aalaga. Sa madaling salita, yung mundo natin, punong-puno yan ng mga aral tungkol sa pag-ibig. Ang kailangan lang, maglaan tayo ng konting oras para mapansin yung mga yon. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Base sa kwento ni Jesus na yumakap sa mga bata at sa hardinerong nag-aalaga ng halaman, paano mo maipaparamdam sa isang taong na yon, kaibigan mo man, kapatid o kaklase, na importante sila at laging-laging welcome?